Huwag kang humusga nang hindi ka husgahan. Ang panukat na ginamit mo ay siyang panukat na gagamitin ng Diyos sa iyo. May bahagi, tama lang na huwag tayong humusga. Pero sabi nga, yung ibang panukat na ginamit natin ay gagamitin ng Diyos sa atin. Siguro naman ay hindi. Kasi may sariling panukat ng Diyos. Ay ibig lang yung sabihin ay pamantayan ng pagkilos natin ay nawa huwag namin ikakot sa pamagitan lamang na pamamaraan ng pag-iisip natin na mayroong limitasyon, mayroong biases, mayroong pagkiling, mayroong tawagin natin ay pagpipili. Ibig sabihin, nababawasan tunay na pagkaunawa sa kaluluwanan ipinamamana sa atin. Kung ano talaga yung nararapat na sabi nga natin na katatayuan ng sitwasyon ng bagay sa gitna natin. Kasi bahagi yun ng ating pagkatao. Kaya yung panyaya na binayang na Jesus ay matulong sinere. Huwag tayong humusga. Iwasan natin yung pag-humusga. Bahagi yun. Sana natin higit na tumulong. Yung higit natin pagkilos kung paano natin makatulong sa panawagan ng umikapan. Kaysa magpuros tayo ng panahon na sukatin ang bawat isa o yung mga tao na sa paligid mo. Kasi kung minsan yun ang ginagawa natin, kinukumpara natin yung ating pagkilos sa pagkilos ng iba. O kinukumpara natin ang pagkilos ng iba sa pamantayan ng pagkilos natin. Ano yung panyayan na pinahayag ni Jesus? Ay huwag tayong tumungon sa pagkilos ng iba. Anong tuunan natin? Ay di yung pagkilos natin. Kasi doon nakabase. Sabi niya natin, isang huli sa pagpiling lang sa atin. Sabi nga ay yung comparison natin, isang pamamaraan ng pagpiling lang. Na kuminsan ay nakita natin na yung pamatayan natin sa ating pagkilos ay hindi nakabasa sa higit na kakayanan natin. Ngunit kuminsan tinitingnan natin doon sa kakayanan ng iba. Kaya hindi mo natin kuminsan natatawid ang higit na lakas o kapangyarihan na kaakibat ng ating pagkilos kasi nakatulong tayo
sa iba. Bahagi distracting mo yun. Yung paghahanap ng paghuhusgan sa ibang tao. Kaysa doon tayo mag-focus sa higit na kakayanan natin. Ano yung pwede natin isang katuparan sa daigdig na ito? Sabi nga, okay sa doon sa tingnan natin yung performance ng iba. Siguro, pwede makapagtulong na yung ginagawa ng iba, pwede makatulong sa akin. But never judge. Bahagi yun. Pwede namin na yun maging halimbawa sa ating pagmundan. Pero hindi yung nawa maging subaran natin sa pagkilos ng bawat isa. Bakit? Because we are built differently. Iba ikaw, iba ako. Bahagi yun naman yung makita natin. At kung tutusin, hindi pwede yung panukat ko ang gagamitin kong panukat para sa iyo. Sapagkat hindi lamang ito binabaliwala yung kakayanan mo. Ngunit higit sa lahat, sabi ko nga, nililibang nito na matuon ang panahon ko sa mga bagay na hindi para sa akin. Kaya natawag na natin yan, distracting. Ginugulo tayo o mas kung ginagamit kayo ng salita mo, inililibang tayo na hindi makita yung tunay na higit na kakayanan ng bawat isa. Kasi bakit? Nakatuon tayo sa kakayanan ng iba o sa walang kakayanan ng iba. Nakunutusin, ano yung dapat napatuunan natin kung yung bang lakas natin at panahon itinutuon natin sa kakayanan natin. So, ano nangyayari? Waste of time and waste of energy and waste of opportunity. Nagsayang tayo ng oras, nagsayang tayo ng pagkilos, nagsayang tayo ng pagkakataon na pwede natin mag-amin para lumago tayo. Kaya, yun yung isa sa problema ng ginagawa natin. Kaya sinasabi ng Sibana, huwag kayong makipag-ispisa. Bahagi yun. Sapagkat sabi nga natin, ay waste of time, waste of energy, and waste of opportunity na pwede natin magamit saan para lalo tayo lumago sa pagkilos natin sa daigdig na ito na makatulong tayo sa pamamagitan ng Panginoon. Sayang oras. Kung sa luma, napakaikli ng panahon ay nalangin natin sa daigdig na ito. Saan ka nakatuon? Pinagtutunan mo ng pansin yung kapitbahay mo na may ginagawa ng masama o wala sa iyo.
ay doon ka nakatulong, ay sabi nga natin, ay nagkaroon tuloy siya ng ano, nagkaroon tuloy siya ng audience. Nagkaroon siya ng manonood na dapat yung panahon na yun ay para sa iyo, para magamit mo sa iyong paglago, ay doon mo sinayang. Kaya bahagi yun kung saan ay maiwasan natin. Sapagkat ay yun ay magagamit natin sa pagkilos sa hindi natin, makatutulong sa pang-araw-araw natin pagkilos. Kahit na sabi natin na wala naman akong ginagawa, pero sabi natin it is a waste of energy. Stressful to be concerned with the concern of others, na mag-isip ka sa problema ng iba, na hindi ka naman hinihingian na tulungan mo siya sa kanyang problema. Huwag mong problemahin ang problema ng iba na baka hindi niya naman pinoproblema. O baka naman talaga hindi problema. Ikaw lang ang problema. Kaya, yun ang panayan ng tulong ng kapatid. Hindi sa bagay na wala kang karapatan ang husga ng ibang tao. It is not an injustice against other person. It is an injustice on our part. Bakit? Pinag-aksayanan mo ang panahon. Ang isang tao na kauusin ay walang kakwenta sa buhay mo. Bahagi yun na pwede mo magamit sa paglago ng pagkilos mo sa daigdig na ito. At yun ang bigyan natin na hindi ng pagkakataon. Kaya, yun din po yung atmosphere na kinakailangan natin makita sa pagkilos, hindi lamang sa loob ng sarili natin mga pamamahay. Bahagi ko din alin sa naging pagkilos ng alin ng simbahan na itinangal na ating Panginoon Jesucristo. Kasi there is much to be done na alin na dapat ang isang katuparan natin sa ayon sa turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi most of the time ay alin ay yung ginagawa natin ay kuturusin. Hindi yun ang pinagagawa sa atin. Kaya natin kung isang ginagawa kasi natin, sabi ko nga, ang tawag ko ay nililibang tayo. At isang paglibang yan ay yung hustahan natin ang bawat pagkilos ng iba na hoping na sila ay lumago. Hindi. Ituon muna natin sa ating sarili. Lalong-lalo na sa mga pagkatang wala naman tayong kapangyarihan at hindi sakot ng ating kapangyarihan na sila ay panghawakan. Maliban na lang kung iyong ngayon, bahagi ng otoridad. Kung sabihin natin na sa loob ng pamamahay mo, sabihin ngayon, kaya mo. Pero kung wala kayo sa pamamahay mo, nasa kapitbahay mo yan, hayaan mo siya.
unless otherwise, makita natin na yun ay nakaka-apekto na sa pagkilos mo. No? Pero kung hindi naman, ay huwag natin hayaan sapagkat meron silang pamamaraan sa nila ay kapag hindi natin ayos yun, doon tayo magtulog. At yun ang makikita natin. Kaya, pag nilailayan natin, kasi yun ang pamamaraan ng demonyo. Hinahatan o tawagan natin ngayon ay ninanakaw o nililibang tayo. At isang paglilibang tayo pag-uhusga sa iba. Iwasan natin. Sayang ang panahon, sayang ang lakas, at sayang ang maraming pagkakataon.